Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-backyard. Ngayong araw na to ay magpapaship po tayo ng itlog ng Brahma, no? Ito ngayon ay nagpakain po, nagsabit ako dyan ng pagkain nila Madre de Agua. Ayan, pinaka-forage nila yan, mga ka-backyard, para balance yung kanilang diet, no? Ayan. Ayan, Madre de Agua. Hindi po ako naghahalo sa feeds niyan, sabit lang po, no? Ito, yung mga duckling natin na 1 month old, mga ka-backyard, inilagay ko na dito dahil naapak-apakan na po nila yung mga Rhode Island Red natin. Kasi malalaki na po, no? At matatakaw na din silang kumain. Kaya nasasapawan na yung mga natin, naagawan ng pagkain, no? Yung mga Rhode Island Red. Ayan. Malalaki na po sila, mga ka-backyard. Mapapansin nyo, hindi sila nabansot, no? Ayan. Kasi matatakaw sila ng feeds. Purong feeds po. Ayan, mga ka-backyard. Ayan, ngayon ko pa lang sila bibigyan ng tubig. Iniiwasan ko po kasi na parati silang basa, mga ka-backyard, no? At kapag sa duckling po, ang maisasuggest ko po na kulungan ninyo ay screen. Yung lapag, dahil kapag po kawayan, ay hindi po natutuyo, no? Mahirap pong matuyo, kaya laging basa yung ating mga duckling. So, syempre kapag nilalamig po yung mga yan, or parating basa, no? Ay maudlot po yung paglaki nila. Ayan, mga ka-backyard, 1 month old. Malalaki po sila, no? Walang nabansot sa mga alaga natin. Mapapansin nyo, mga ka-backyard, pagka nabansot ang duckling or yung bibe, malalaki po ang ulo ng mga yan at katawan nila. So yan, dapat mas malaki po ang katawan kaysa dun sa kanilang ulo at tuka, no? Pag malaki na yung tuka na bata pa lang, wala po, bansot na po yung ganon, no? Ayan, no? Nakakatuwa lang sila kapag bibigyan nyo po ng tubig. Dahil talagang maliligo ng mga ka-backyard. Ayan, ang advice ko lang po, ito, mga ka-backyard, disclaimer lang. Napapansin ko, napakabilis lumaki ng mga bibe. Lalong-lalo na kapag ka-feeds po ang pakain, no? Yun lang talagang magastos. Pero, may iwasan nyo po kasi dun yung mababansot yung ating mga alaga. Mahirap na po kasing habulin kung sakaling mabansot sila, no? At dito naman po, ayan, kung makikita nyo, ito yung ating mga nasa scratch pen, no? Inilipat ko po dito banda dahil naglinis po kahapon. Si Mang Rod ay hindi na nagpunta rito. So, ako na ulit ang maglilinis dito sa manukan natin, ano? Ayan yung mga Brahma, at 3 po dyan ay sold na. Ayan po, mga alaga natin dito. Tapos ito pong mga Rhode Island Red natin, mga ka-backyard, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan, pinakawalan ko na po dahil tinutuka nila. Baka mamatay po yan, no? Kakatuka ng mga yan, hindi na tumutubo yung balahibo, mga ka-backyard. Ayan, kawawa. Kaya pinakawalan ko na po. Kulang tayo ng kulungan, siguro bibili na lang ako ng panibagong scratch pen nila. Ayan. So, pinapaarawan ko sila dito every morning, mga ka-backyard, para na sa ganun na hindi sila magkasakit, no? Kasi kapag puro lilim lang po, magkakasakit yung ating mga alaga. Ayan. So, dapat nalilipat-lipat din po yung kulungan, lalo-lalo na kapag scratch pen lang po ang kulungan ninyo. So, ito, ayan, mga ka-backyard, yan yung may sakit dati, no? Na ayaw kumain. Ngayon ay malakas na po siya at matakaw na din. Ayan. Tapos yun yung mga soon-to-be breeders natin. Upgraded native po yan, no? O, dito naman, mga ka-backyard, silipin lang din po natin yung mga nasa brooder natin. Ito, ating Madre de Agua. Araw-araw po yan. Nagsasabit ako ng Madre de Agua para sa mga alaga natin, no? Ayan. Gustong-gusto po kasi nila yan para
balance yung diet nila. Saka talagang hinahanap-hanap nila yung dahon, mga ka-backyard. Isa pa yan na makakatipid tayo sa feeds. So, dito po, ito yung mga hiniwalay ko na kasi yung mga duckling natin, mga ka-backyard. Ito, naglagay ako ng partition dito na karton lang. Ayan, para dun sa mga bagong pisa natin na sa sisiw. Yung mga sisiw natin na galing sa incubator. Ito naman na sila, mga ka-backyard. So far, malalakas po, no? 3 days old. Nung inalis ko po sila sa incubator ay halos parang mamamatay na po, no? Parang hindi makakasurvive. Pero ayan, dahil maayos naman yung brooder natin, nilalagyan natin ng karton paggabi. Yung kagaya pa rin po nung dating style natin, yung papasok ko yung ilaw dun sa karton. Pero pag umaga, inaalis ko po, no? Ayan, naka-recover naman sila at malalakas po sila, no? Ayan. Buti na lang at lumakas pa rin sila, mga ka-backyard. Kasi nung inalis ko po ito sa incubator, ay parang nawawalan na rin ako ng pag-asa sa kanila, no? Ayan, ang kanilang inumin ay may halong Vitamin Pro at ang kanilang pagkain, ayan, no? So, yan po yung patuka at painom ko sa kanila, mga ka-backyard. Yan sila. Ayos naman po at maliliksi, no? Hindi na sila lumalapit dito. Maila po, lalo na pag hindi nasanay sa tao. Ayan, mga ka-backyard. So, ito pati yung mga bibe natin ay mahilig po talaga sa mga dahon-dahon, no? Kaya wala talagang ligtas pagka may halaman po kayo. Kahit saging ay kaya nilang patumbahin yung mga bibe na yan. At dito naman, ayan na, mangongolek na po tayo ng itlog ng Brahma, no? Ito po. Order po sa atin ito. So, mamimili lang po ako ng bago, no? Kasi 4 po ang bili sa akin. Ay, ito, bago to. Bagong itlog. Basa pa po. 4. So, sabi ko ay ngayon ko na babalutin dahil duda ako dun sa mga nauna. Baka bumaba na po yung fertility rate, no? So, ayan. 4. Mamimili ako ng mga bagong itlog, no? Ayan. Tapos, tuturuan ko po kayo, mga ka-backyard, paano ang pagbabalot natin ng mga itlog para kapag magpapaship tayo ay maiwasan natin yung damage, no? Ayan. So, dapat po hindi nyo titipirin. So, papakita ko po mamaya sa inyo, mga ka-backyard, paano ang gagawin nating pagbabalot dito sa mga itlog na to. Ayan. Ito ay may free na mulberry cuttings. Itong 4 na to. Ayan po. So, sagot din po ni buyer or ni ma'am yung shipping fee nito, no? Ayan. Ayan, mga ka-backyard. Ito yung ating mga Tingnan po, broody talaga itong hen natin. So, may possibility na maglimlim din po itong mga mapipisang itlog na to. So, yan mga ka-backyard, nakagawa na ako dito ng box. Ipapakita ko lang po sa inyo yung procedure ng paggawa ko or pagbabalot ko ng mga itlog natin, ano. Ayan. So, para maiwasan po natin na ma-damage, ayan, gawa muna po tayo ng kahon. So, after nyan, mga ka-backyard, lagyan din natin ng partition, no? Para hindi magkaumpog-umpugan yung mga itlog natin. So, ayan, lagyan lang natin ng, so 4 yung itlog, so 4 din yung pinakakwarto nitong kahon, no? Ayan. So, kung isang tray po ang mabibili nyo sa akin, maano po, no? Matrabaho talaga sa pagbabalot. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, bubble wrap, mga ka-backyard, at kukunin natin yung itlog. Ay, ito. Babalutin natin ng bubble wrap. No? So, ayan. Tapos, after nyan, ay iti-tape na po natin.
So sa paraan na yan mga kabakerd ay makakasigurado po kayo na safe yung itlog na ipapaship nyo kahit anong mangyari dyan. Huwag lang po maapakan, ano? Pag inapakan yan ng courier, syempre, mapipisat po yan. Kahit anong dami pa ng bubble wrap siguro mga kabakerd. Ayan, pangalawa na. O, ganyan mga kabakerd. Yan ang gagawin natin sa 4. So, babalutin lamang po natin. Trabaho lang po talaga, no? Pero, sulit naman po, mga kabakerd, kapag dumating dun sa nakabili sa atin na maayos yung ating produkto. Tapos ito, mga kabakerd, lalagyan ko rin ng shredded paper, no? Ayan. Kapag wala po kayong ganyan, kahit bubble wrap na lang din po ang ilagay nyo sa ilalim. Pero dahil nga may shredded paper ako, ayan, lalagay ko na lang din po para safe pa din yung mga itlog natin, ano. Ayan. So, ayan mga kabakerd, lalagyan ko pa din sa itaas. Huwag lang pong titipirin talaga mga kabakerd ng pagbabalot, lalong-lalo na yung karton at bubble wrap. Napaka-importante po nun, lalo na sa mga maselan na produkto natin gaya ng itlog at saka nung incubator natin. Ganyan din po ang way ko ng pagpapack, no? Or pagpapackage. Ayan. So, ayan, balutin din natin ng tape. Ito po, hindi po tinipid sa tape, mga kabakerd. Itong ating order na to. Kasi papakita ko po sa inyo, no? And then after nyan, mga kabakerd, ito naman na, yung bubble wrap, no? Yung mismo nga, bilog-bilog niya, mga kabakerd, yung nakalapat doon sa item. At para ano po, safe po talaga, ano? Ganun po yung pagbabalot ng bubble wrap. Yung mismo may bilog-bilog yung nasa loob. Ganyan. Another tape. Tapos, bubble wrap ulit sa gilid naman. Ayan. Apat lang na itlog yan, mga kabakerd. What more po kapag isang tray na, no? Ayan. Kaya pinapasagot ko din po yung shipping fee. Kasi lalong-lalo na pag maramihan po talaga. Mahal din po kasi yung ginagamit nating pambalot, mga kabakerd. At pati naman yung mapakain natin, baka hindi na natin mabawi, no? Ayan, ito naman ay, ang purpose nito ay para hindi po makita yung loob. Though hindi naman na makita, pero syempre medyo na aninag pa din, no? Ayan. So, balutin lang natin ang packaging tape. Tapos, ang pinaka-importante po sa lahat, ito. Nilalagay natin na fragile tape para alam po ng courier na kailangan ingatan yung ating item, ano? So, yan. Biruin nyo po yan, mga kabakerd, doon laki na. 4 lamang po na itlog yan. So kahit ihagis na po siguro ito, mga kabakerd, safe na safe po yung itlog na nilagay ko dito. Ayan. Para kahit na ma-mishandle yung ating courier, mga kabakerd, ay hindi po basta-basta madadamage yung ating item, no? Or yung ating produkto. Ito. Meron pa pong note, syempre, mga kabakerd, para talagang ingatan po. Ayan.
Napaka-importante po niyan mga kabakyard. Lalong-lalo na pag itlog or mga masiselan na item yung ipapadala nyo. Kailangan nyo po talagang lagyan ng note, no? Ayan. Tapos na, mga kabakyard, yung ating Brahma fertile eggs. Ayan. So, safe na po ito. Sigurado na ako, mga kabakyard. Ayan, thank you po ulit do sa nag-avail nito, mga kabakyard, na naghintay ng matagal na panahon, ano? So, ayan po. Yun lamang sa ngayon, mga kabakyard, at happy farming po sa ating lahat.